ako, nakagat na po ako ng aso. Tapos, nakagat ko po siya. May possibility po ba na magkaroon din siya ng rabies? Hindi, kasi siya nagtanong sa akin, ma'am. Hindi ko na alam sa sagot Ang eh. tanong, Maganda tanong yung po kumagat bang aso sa'yo may rabies? May rabies. May sintomas ka na ba ng rabies? Kung may sintomas ka ng rabies na, pwede siya may rabies na. Di ba sabi ko sa inyo, kapag may sintomas ka na ng rabies, wala na siyang cure. No? Pag nakagat ka ng aso, anong gagawin mo na may rabies? Anong gagawin mo? Oo, maghuhugas. Ilang minuto ka maghuhugas? Oo, ilang minuto ka maghuhugas ang sugat mo? Oo, 15 minutes. Tapos, pagkatapos mo maghugas, punta sa doktor, magpa-vaccine agad. No, hindi mo hintayin na magkaroon ka ng simptomas, ha? No? Yo. Halimbawa lang, ma'am, yung meron na siyang baga kita na yung sa kanya Sure. yung infected na siya. Tapos makakagat siya ng tao. Oo. Kung ikaw, Pwede po kunyari, ba yun? pwede yun mangyari, no? So, yung katulad nga na sinabi ko kanina, yung laway kasi, no? Laway, puno-puno ng virus yan, no? Pag nakagat ka niya, pwede niya matransmit sa yung infection. Pero kung wala ka pang symptoms, magpabakuna ka na agad. Huwag kalimutang hugasan ang sugat. Ha? No, huwag mo hintayin na kung kailan huli lahat, no? Wala na talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, no? Huwag na nating hayaan yung ganon, ha? May tanong ka, Tita Beth, sa Siba mo na. Doc, Yes po. for the cat rescuers naman po, kasi kanina, ang available na vaccines is post-exposure. What if hindi pa po na-expose? May available po ba na vaccines kahit hindi pa nasa-scratch or nakakagat? Kasi kung cat rescuer, mas high risk po kayo. Actually, yung vaccine for pre and post exposure are the same. Pero yung course nila is different. Okay. No? So ibahin lang yung course. So kung kayo ay veterinary, sino ba pwede mag-receive ng pre-exposure prophylaxis? No, katulad ng animal rescuers, pwede kayo, no, veterinaries, mga healthcare workers na exposed sa mga rabies patients. 'Yon, pwede. No, pwede kayo mag-pre-exposure prophylaxis pero iba yung course nyo. Okay. Available din po yun sa mga animal Yes bites po. and- Available ba sa atin yun? Pwede tayong bigay. No? May available to. Order. Order po. Okay po. Tapos sorry po, last question sige. na lang po. Kasi kanina din po, na-mention doon na at 3 months dadalhin sa vet for anti-rabies. Is there a reason po ba na parang if earlier than 3 months, hindi pa pwede i-anti-rabies yung pets? Hindi pa ba sila exposed to rabies at that age? Kasi meron po akong kitten, tas hindi pa po siya nag-3 months. Kaso nakalmot niya po ako, pero medyo nagpo-fall siya sa category 1 kasi walang bleeding naman po. Kaso nung binalatan ko, doon siya nag-bleed. Opo. Pero not too much bleeding naman, pagaling naman po. Usually, yung mga pets natin na domesticated, na hindi exposed sa labas, the risk of rabies infection is very small. Unless na lang, no, madala silang sa labas, hindi mo sila alam kung nasaan pupunta at meron silang nakasalamuha na ibang stray cats or dog na possible na may possible na rabies infection. Pero kasi usually di ako veterinarian ha, so mas maganda kung vet nang makakasagot nito no. Usually kittens and puppies, mga less than ganong age, hindi pa talaga well-developed ang kanilang mga immune system siguro. So they're not that hindi sila exposed pa sa labas. So they're not talaga rabid, no? Pero kung ikaw ay kung yung pets nyo ay exposed, no, sa labas, hindi nyo talaga alam kung sino nakasalimuha. Kung yan ay category 2 kasi scratch yan category 2, advice ko sa iyo post-exposure prophylaxis ka, ha? Thank you, ma'am. Meron tanong dito si Nurse Beth. Yes, Ma'am Beth. Doktora, halimbawa po, nakagat ako ng January. So, nakompleto ko yung 5 doses.
Then nakagat ulit ako ngayon. Yung January, Spida po yung ginamit sa akin. So ngayon po ba necessary na Spida rin or pwede ako ng ibang brand? Pwede naman pong ibang brand. Wala pong problema po. Ay, doktora, may tanong po sa ating FB Live. Yes po. Same daw po ba yung treatment ng aso sa kung pusa ang alaga mo na o nakakagat sa'yo? Yes, same lang po yung treatment. No, tandaan niyo po, all mammals, no, are at risk of rabies infections. Pero kasi sa Pilipinas po is mas common kasi ang aso, no. Pero meron din tayo natatala na they got rabies from their cats. So mas maganda, no. Same treatment lang po for post-exposure prophylaxis for dog bites po. Meron pa sa audience? Ay, yes, Ma'am Lan. Gusto mo nang gusto mo siguro inipit no? Dok, tanong ko po, Yes. kung may incubation period po ba once na nakagat ka ng... Yes po. Ano ba yung incubation period na sinasabi ni ma'am? It is the period wherein kakount ka na on the day of the dog bite to the onset of the first symptom. Yun yung pagitan na wala kang simptomas, wala kang mararamdaman, wala. Yun ang incubation period. Usually, ang incubation period ay mga 2 to 3 months, no? After 2 months or 3 months, doon na magsisimula ang symptoms. Pero depende doon sa viral load sa saliva or dami ng virus sa saliva, kung gaano kalapit sa nervous system mo. No, iba nagde-develop ng symptoms after a day, after few days. Yung iba naman hindi nagde-develop ng symptom after 6 months. Minsan nga a year pa bago sila mag-develop ng symptoms eh. Ay, good afternoon po, Good afternoon Doktora. po. Ang tanong ko po, kung nakagat pero wala namang rabies, tapos na-injection lang siya, wala bang effect yun sa na-injection na wala namang rabies? Wala po. Wala naman. Ang effect lang po niya, magkakaroon po siya ng antibodies against rabies, which is good. No? For how long po, Doktora? Kung ikaw ay, depende sa edad mo, as you go older, nagdi-decrease ang ating immunity. Okay. Oo. So, mas maganda kung ikaw ay nasa, kunyari, 40 na, bababa na yung mo dyan, immunity eh. Kung ikaw ay constantly exposed, kunyari, ang trabaho niyo po ay isang veterinary, animal rescuer, healthcare worker, mag-suggest ko magpa-booster or pre-exposure prophylaxis kayo for rabies po. Kasi yung wife ko, 2 beses, nagpatirok siya. Oo. Taon naman yung pagitan, 10 years. So wala naman effect pala yan sa kanya. Oo. Magkakaroon lang siya ng antibodies. O Okay, yun ang thank you. maganda. Thank you, Doc. Oo. Hindi, question. Medical no. So, sa experience ko kasi sa RITM, nagkaroon kami ng pasyente na rabies. Pero never siyang ni-refer sa akin. Although mababasa mo dun sa mga management, may mga pwede ka pang ibigay. Pero we know na in 24 to 48 hours, mag-expire na Yes, yung patient. So, sa iyo, meron pa ba kaming pwedeng ibigay sa pasyente? O talagang ganon, talagang hindi na i-refer sa'yo, talagang malalaman mo na lang, namatay na. Sa amin kasi, usually, ang mga cases namin ng rabies nanggagaling sa province, no? Pagdating sa amin, we have to prime them kasi na wala talagang lunas once the symptoms sets in. Usually, ang binibigay namin nung nagta-training ako sa San Lazaro is supportive treatment. IV, dextrose, plain NSS, and then you give them sedative, no? Minsan, we allow them to give food to the patient, pero we have to instruct the relatives na nag-cause kasi yun ng pain eh. Any trigger ng water or air, magko-constrict yung kanilang respiratory muscles, yung throat muscles nila. Imbis na katulong ka sa kanila, pinahirapan mo pa yung loved ones mo, di ba? No? Pag gano'n. Yes, sir. May tanong si sir.
Kahit tuta pa yan, aso pa, kung malaking aso na yan, no? Ang hindi sa size yan ng aso no? Hindi yan tuta or aso. Kundi dun sa dami ng rabies na nasa laway, no? Doktora, may tanong po sa ating Facebook. Yes. Nakagat siya ng aso yata yon. Tapos, naka-isang dose lang siya, tapos hindi niya tinapos. Okay lang daw ba yon? Kamusta yung aso? Hindi. Yun nga, doktora Kung yan ay stray dogs, tapos hindi nyo na alam kung ano na nangyari sa aso, advice ko sa inyo po na kumpletuhin nyo yung post-exposure prophylaxis nyo. No? Mahirap na yung magsisi sa bandang huli. Tandaan nyo na minsan prolong yung incubation period. No? May ibang kaso dyan. May nakakakuha kaming kaso. After 10 months, nun lang siya nagkaroon ng rabies infection. No? Hindi niya alam kung paano nangyari. Pero meron pala siyang history ng dog bite na kaliit-liit sa paa. No? Nag-develop siya ng rabies after 10 months. No? So kung kayo ay nakagat ng siguro ng aso, no, few months back, no, hindi alam, pwede kayong magpa-vaccine as pre-exposure prophylaxis ngayon, no? Kung kayo ay constantly exposed din naman sa mga stray dogs or animals kasi doon kayo nagtatrabaho, no? Hello. Yes po, Doc. May clarification na ako sa medical side. So, for the pre-exposure prophylaxis, how often? Kasi usually May- 4 dose. oo. Tapos yung post-prophylaxis, how long? Depende. Kung merong hindi lahat po required makakuha ng pre-exposure prophylaxis. Mostly required to receive a pre-exposure prophylaxis yung mga vets natin, healthcare workers, ang ating mga animal rescuers, immunocompromised, no, yung mga butchers, basta nag-aalaga ng mga pets, no. Meron diyang regimen sa kung ikaw ay usually yearly ka magpe-exposure prophylaxis, no, depende kung ay intradermal or IM ang gagamitin nyo. Kung intradermal, 2 sites na 1 shot, tama ba? Kung natatandaan ko. And then kung IM, 1 shot lang, pwede na. No? Pag exposure prophylaxis, depende po yan. Kasama din kasi dyan observation ng aso. No? Kung ang category 3 ang dog bite nyo, no? Usually kung ang intradermal dyan, mahaba yan 0, 3, 7, 14, 21, 28, no? No? Pag ganyan. Pag ang aso nyo ay namatay, within 14 days, kompletuhin nyo yung bakuna, plus rig. Ha? No? Oo. Plus 3 pa. Oo. Plus rig, ha? Rabies immunoglobulin. Oo. Pero kung naman, after 14 days, no? Okay naman yung aso, no? Kahit 0, 3, 7. Kahit hindi nyo na i-off yung last dose. Oo. Yung last dose na pang 28. No? Kuya, tanungin kita, kuya, rabies ba ay nakukuha sa kagat ng lamok? Sa anong bacteria ba, virus? Sa bakterya po ng sa laway po ng aso, saka laway po ng... Tama pong sagot ni kuya dahil dyan meron kang vitamin C. Ayan. Pero kuya, virus siya hindi siya bacteria. Sa laway po ng aso. Okay po. Tanong ko lang sila, doktora, para mabigyan ko sila ng mga vitamins. May tanong po si sir. Po? Kalmot daw po. Kalmot ng pusa. Pet niyo po yung pusa? Alaga po. Pero vaccinated po yung pusa? Hindi. Kung vaccinated ang pusa, complete ang vaccination, you don't need a post-exposure prophylaxis. Kailangan nyo po lang hugasan ang sugat nyo. Basta